para sa ating pagbasa ng banal na kasulatan mula sa Efeso 3 verse 20 to 21. Ito po ang sinasabi, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. At mula naman po sa Marcos chapter 5 verse 25 to 34, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at nararamdaman niyang magaling na siya. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa aking damit?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinanong kung sino ang humipo sa damit nyo?" Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Pinagpala tayo sa pagkakabasa at pagkakarinig ng kanyang mga banal na salita. Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa napakagandang mensahe at sa worship team na nagbigay sa atin ng ating mga salita ng Diyos at pamamagitan ng awitin. Magandang hapon po. Magandang hapon. Wala ba po, Pastor? Wag po. Happy New Year! Happy New Year! Sino po dito yung wala last week? Okay lang po yun. Narito naman kayo this week. At dahil wala po kayo last week, binabati ko po ulit kayo ng Happy New Year. And para naman doon sa mga narito last week, doon sa nakarinig ng mensahe ng ating pastor, nagsimula na ba tayo na to make our 2025 count? Walang sumasagot. Parang wala pang nagagawa sa resolution, parang mga wala pang nabago. Anyways, papuri po sa Panginoon at maraming salamat po muli sa pagkakataon at sa opportunity. It's an honor muli, pangatlo na po ata na binigyan sa atin ang pagkakataon na tayo ay makapagbahagi ng kanyang mga salita. Hindi pa po ba kayo nagsasawa sa akin? Hindi naman. Huwag po kayong mag-alala sa mga susunod na linggo. Hintayin niyo po yung mga susunod na magme-message. Kaya excited. Pinipressure ko talaga kayo. Para alam niyo rin yung nararamdaman ko. Daho. Tayo muna ay manalangin mga kapatid. Aming Diyos na makapangyarihan at ikaw nawa ang aming mapapurihan, ikaw nawa ang aming masamba ngayong gabi and Panginoon, yung aming mga pagbubulayan, ikaw po ang maitaas namin, Lord. Maging kalugod-lugod nawa, Panginoon, ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay, Panginoon, ng aming mga puso sa iyong paningin, O Diyos, aking malaking bato at manunubos. Amen. Amen. Ito po yung ating message for today. At ang message pong ito is
based po, so buong Kings po, ito po yung topic natin. More than able. At dahil this is second week, tayo ay nagkakaroon ng Tagalog service. And sa Tagalog, ibig sabihin ng more than able is higit pa sa sapat. Do you believe that ang Diyos natin ay higit pa sa sapat? Napatunayan na po natin yan every year sa ating buhay. Hindi man tayo sigurado kung ano yung darating sa atin sa buong taon. Pero after a year, diba, minsan na-realize na hindi naman pala ako pinabayaan ng Diyos. Bagkos ay tayo ay mas binless pa. And yan po ang ating series for 4 Sundays. So yun nga, abangan po natin yung mga susunod pa natin na mga speakers to know more about how God is more than able sa ating buhay. So ano nga ba yung ibig sabihin if God is more than able? Kanina po sa pagbabasa ng ating kapatid sa ating banal na kasulatan, natunghayan po natin yung verse which is, ito yung magiging verse natin for the whole series, which is yung Ephesians 3:20. Sabayan niyo po ako. 1, 2, 3. Sa Kanya na makagawa ng higit pa kaysa maaari nating hingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. God doesn't only meet our needs. He exceeds them. Minsan, nalilimitahan din ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon that Jesus is our author, He is our creator, He is our great provider. Pero ang Diyos sa atin is more than able. God doesn't only meet our needs, He exists them. And this is a powerful statement of faith that reminds us that God's authority, power, and limitless ability to accomplish what we cannot. Hindi po natin kayang mag-isa. Minsan, dumadating tayo sa panahon ng ating buhay na pinupukol na tayo ng sobrang daming problema, pagkakasakit, daming struggles. And we tend to neglect kung gaano kalakas at ka-powerful ang Panginoon sa ating buhay. That's why we are always reminded na ito ay mensahe na ang God's authority, power, and limitless ability, kaya niya yung hindi natin kaya. Ganon din, so kung anumang meron tayo, kaya niya rin tanggalin ito sa atin in just a snap of our finger. Minsan, di ba, medyo tumataas na yung, tumataas na yung ihi nito yung mayabang na. Minsan, nanineglect na rin natin yung biyaya ng gagaling sa Panginoon at akala natin dahil sa atin yun. But eventually, ito ay galing pa rin sa Panginoon because God has the authority and power doon sa ating buhay. God can give you what you cannot achieve as a person, and God can take it away as well, but what you can achieve as a person. So, sabihin po natin sa ating mga katabi, nothing is impossible with God. Nothing is impossible with God. Dumating na po ba sa buhay natin na nasambit natin itong mga salitang to? No, na after all na nangyayari sa atin, nothing is impossible with God. Saan kaya may study? Commercial lang po. Okay na po ba? Hello? Sa akin ba? May power ata ako ng electricity. Joke lang. Nothing is impossible with God. At sa anumang suliranin o anumang pinagdaanan natin before, uncertainties at limitations na naiisip natin, lalo na ngayon na papapasok ang taon, lagi natin tatandaan that nothing is impossible with God. Amen po ba? Amen. Kaya ang pag-uusapan natin sa 4 series is God is more than able, and God is more than able to heal. God is more than able or has the capacity to save the lost. God and His promise to provide His children, and God and His commitment to empowering believers. So ngayon, ang pag-uusapan po natin itong una. Yung pag-aaralan natin is itong una. That God is more than able to heal.
Nakaka-relate po ba? Sino dito ang hindi nagkasakit last year? Wala naman siguro Ako, parang last year pang may sakit, hanggang ngayon meron pa rin. Diba? So, God is more than able to heal. Maramang marami sa atin, nahanap natin ngayong service, nasan kaya si ganito. It's because, diba, may mga karamdaman. And it is normal na nakakaranas tayo nito. But, sa buhay natin, meron tayong Diyos at siya ang ating dakilang manggagamot. At hindi lang naman tayo nag-uusap ng paggaling tungkol dun sa physical. No. God desires to bring the healing to every part of your life where you are hurting. Every part, kabuuan. He wants to restore you completely and there is no area too far for His touch. Hindi lang po ito nakalimit sa kakayahan ng Panginoon ng pagpagaling ng may sakit. Ito ay sa kabuuan ng ating buhay. At tatalakayin po natin yan. Sa unang point po ng ating message for today, ang ating Panginoon is more than able to heal because God wants to make us whole. Buo. Sabihin mo sa katabi mo, buo ka ba? Sumagot ka sa katabi mo, buong-buo. Naalala ko tuloy, nung may sakit ko, buong-buo yung plema ko. Hirap na hirap akong ilabas. Pero God wants to make us whole. Hindi lang sa karamdaman, sa buong aspeto ng ating buhay. At balikan ulit natin yung text na tinalakay natin last week, which is more about kung ano ba yung intention ng Panginoon para sa atin. Ano ba, minsan kasi nararamdaman natin, Lord, bakit ba ganito? Ano ba itong binibigay mo sa akin? Puro na lang problema, kasakitan, ang daming negative na nangyayari. Pero hindi po iyon yung hangarin ng ating Panginoon. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." And dyan pa lang makikita na natin na ang Panginoon natin wants to make us whole. Una, ang Panginoon ay aming nagpapagaling. So, God heals. Sa ating text, yung promise ng Panginoon, His promise not to harm you, reflects His desire to mend what is broken in us, physically, emotionally, and spiritually. Buo. Hindi lang ito in terms of meron tayong nararamdamang sakit sa ating mga katawan, pero buo. So simulan natin about physical healing. Sa physical healing, ang Panginoon po bilang dakilang manggagamot, napagaling po tayo ng Diyos sa ating mga physical na karamdaman at sakit sa pamamagitan ng Kanyang banal na kapangyarihan. The divine power of the Lord ang nagpapagaling sa atin gamit yung Kanyang dugo. Mula sa Isaiah 53:4-5, sinabi, "Tunay nga inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating karamdaman, subalit inakala natin iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. And by His wounds, we are healed physically. And it extends to us wholly." Sunod, bukod sa physical, nandyan din po yung emotional healing. Kasi hindi lang naman physical ang meron sa atin. Habang nagkakaroon tayo ng physical na sakit, nade-develop din yung ating emotional sickness. And it addresses, ano ba yung mga common? Yung past traumas natin, yung grief, yung emotional wounds na experience pa natin kahit way back before, at saka yung mga negative patterns na nakapaligid sa atin. But God's plans include healing us from the pain of our past and present. Kagustuhan ng Panginoon na tayo ay gumaling din mula sa ating mga karanasan
from the past. Sino ba dito yung hanggang ngayon malakas pa yung ugot? Mga nasasakit. Mga broken hearted, hindi lang sa jowa, sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Sabi po sa awit 147, sobrang gandang pangako sa atin ng Panginoon. Pag sinabi pa lang niya, huwag kang matakot, hindi ba napaka-reassuring naman na despite of our worries and difficulties sa ating buhay, andyan ang Panginoon sabi, ako ay sa iyo. Kasama natin siya. Huwag kang matakot. Pagkat ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangimbahin. Papalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So ano yung una? God wants to make us whole. And we know that God heals. Kulang pa yun. Kasi hindi lang yun yung kaya nang gawin because God is more than able. More than able to heal and God is more than able to restore. Kung ano man yung nawala sa iyo, kaya niyang ibalik sa iyo. Kung ano man yung pinagaling niya sa iyo, pwede niyang ibalik sa iyo ng mas maganda pa ang kapalit. Mula sa Jeremiah 29:11, muli, yung text na to nanggaling is, well, just as He promised, yung mga Israelites kasi niyan, ng mga panahong yan, yung sinabi niya, is exiled sa Babylon. At yung pangako niya, He promises to restore what has been lost or broken in our lives. Yun po yun. And God is our restorer. He is the restorer of our relationship, dreams, career, finances, and our peace. It far more extends in healing, He restores. Marahil meron tayong kanya-kanyang story sa ating buhay or testimony sa ating buhay na meron tayong mga broken relationship. Hindi ko napapataasin ng mga kamay. Baka mapag-chismisan pa. Pero alam natin na meron tayong mga life testimonies or meron tayong mga kilala that God meddled in and restored relationship. Why? Because God is the source of reconciliation. Ang Diyos mismo ang nagkasundo sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ganun na lang yung pagmamahal ng Diyos sa atin, kaya binigay niya ang Kanyang anak at pinakita na pinahahalaga niya ang muling maibalik na relasyon natin sa Panginoon sa pamamagitan ng buhay ng Diyos Jesucristo. Binibigyan niya tayo ng biyaya at lakas upang magsikap para sa pagkakasundo sa iba. God is the source of reconciliation. Mula sa Colossians, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Ganun na lang din yung pagmamahal sa atin. And because of love, yung love ng God na binibigay sa atin, we translate din yung love ng God na binibigay sa atin through our families, through our broken relationships sa ating mga kaibigan, pamilya, yung mga na-FO natin, yung friendship over dahil sa utang, no? Kaya niyo bang patawarin yun? Diba? Ang hirap, di ba? Kapag ang tao ay nakasakit sa atin, parang napakahirap naman na, di ba? Ang hirap ibigay ng forgiveness. But you know, yung forgiveness and reconciliation ay nanggagaling din sa Panginoon. God heals through forgiveness. Sige nga, sabihin mo sa kanan mo, patawarin mo ako. Sabihin mo sa kaliwa mo, pinapatawad mo. O di ba, kung ganun lang kadali, sana, di ba? Pero it's deeper kasi kung gaano kang nasaktan o nahirapan nung mga taong mga nakasakit sa iyo, pwede rin vice versa, ikaw yung nakasakit. Diba? Sa Panginoon ang gagaling yung forgiveness. God calls us to forgive others as He has
forgiven us. Dumingin ka sa katabi mo, tingnan mo kung perfect siya, kung wala siyang kasalanan. Siyempre, hindi naman aamin, di ba? But again, forgiveness breaks down barriers and opens the way to restoration. Hindi mabubuksan yung restoration sa ating buhay, sa ating relationship, sa mga nasira sa atin kung walang pagpapatawad. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi din papatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Buti pa yung mga bata. Yung mga bata, magkakalaro yan. Tapos biglang, boom, may iiyak. Nag-away na, nagkasakita na. Pero after 5 minutes, nagtatawanan na ulit sila. Diba? Nagkakagulo na ulit sila, naglalaro, masaya na ulit sila. Yun yung hangarin sa atin ng Panginoon na childlike. Maging childlike tayo when it comes to forgiveness sa mga taong nakasakit sa atin. Sana ganun din tayo. In a span of 2 to 3 minutes, napatawad na. But again, true forgiveness, ito ay nanggagaling sa Panginoon. And it opens up doon sa restoration na gustong ibigay sa atin. Another thing is, God restores what is broken or lost. Hindi lang relationship Marami na sa atin yung nawala. Marami ng bagay sa atin ang give up natin. Even if tayo ay maganda yung pamumuhay sa Pilipinas, but we, diba, marami yung stories niya na hindi naman namin ginustong magpunta dito sa UK, but we have to. Yun yung plano ng Panginoon. Give up natin lahat. But, you know, marirealize nyo na lang in the end, may planong magandang buhay. And lahat pala nung nawala sa buhay ko, nung nasa Pilipinas ako, na ini-enjoy ko, mas maganda pala ang plano sa akin ng buhay, sa buhay ko ng Panginoon. Because God restores what is broken or lost. Sa ating buhay minsan, marami tayong dreams, may mga career tayo na bigla na lang din nawala. Minsan mapapatanong tayo, ano na bang nangyari? Akala ko ang ganda-ganda na ng sitwasyon ko. But eventually, naglaho na lang siya. But the promise of the Lord and His desire to make us whole, bukod sa pagpapagaling, He wants to restore. Mula sa Joel 2:25, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa inyo. Nang pinsalahin ng katakot-takot na balang ang inyong mga pananim, ako ang nagpadala ng hukbong ito laban sa iyo. So when career falter or seems uncertain, yung mga struggles natin sa ating careers, sa trabaho, sa mga aspirations sa ating buhay, yung Panginoon natin ang nagpo-provide ng guidance, direction, and restoration. And with faith, kung buo yung pananampalataya natin sa Panginoon, He opened new doors, redirect path, and give wisdom to navigate the challenges. Ganun din sa ating mga dreams, yung mga hinihiling natin, di ba? May mga gumawa na ng vision board ngayong 2025, ito na yung mga gusto kong i-achieve. Pero gusto rin i-remind tayo ng Panginoon that God reminds us that His timing and plans are perfect. Habang tayo ay nagseset ng goal para sa ating mga sarili, pwede at pwedeng hindi natin to makamtan. But it is a reminder, if God has the authority in our life, God reminds us, His timing and His plans are perfect. Kung magkaroon man ng detour, kung tayo ay nasa Panginoon, okay lang. Because it brings us closer to God. Kasi inilalapit natin yung mga prayers, yung goals, yung dreams natin sa Panginoon. Una, God heals. God restores. Pangatlo, to make us whole, God brings renewal. Nag-renew na ba kayo nung BRP nyo? Online na po tayo, ha? Yung renewal, ito ay another chance for us.
hindi lang, kunyari, pwede pa ako magstay dito kasi na-renew ko yung PR ko. It's another chance for us to renew our lives sa Panginoon. And ganun din, mula doon sa Jeremiah 29, the phrase, plans to give you hope and a future is a declaration of God's power to renew our lives, no matter how bleak or current circumstances may seem. May hope at may future sa ating Panginoon. Renewal is about transformation. Sabihin mo sa katabi mo, transform. Transform. Sabihin mo dun sa katabi mo, sagutin mo. Autobots pala. Renewal is about transformation. As God makes us new from the inside out. Diba? Kung wala tayo, Diyos sa ating buhay, hindi natin kayang baguhin yung sarili natin inside out. Subukan nyo kung kaya nyo. Hindi ko rin kasi kaya. But the power of the Holy Spirit, kung tinanggap natin ang ating Panginoon, He can transform us. Kung ano man yung dark past na meron tayo, kung ano man yung mga sin na ginagawa natin noon, only the power of the Holy Spirit can heal it from the inside and out. Amen po ba? Amen. Kapag tinanggap natin si Kristo, ang banal na Espiritu ay pumapasok sa ating mga buhay. Tinutulungan tayong mapagtagumpayan ng kasalanan. Binabago tayo ayon sa larawan ni Kristo at binibigyan kayo ng kapangyarihan upang mamuhay sa kalayaan at tagumpay. Kaya nga, di ba sabi, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Hindi na tayo ang papatakbo. Hindi na tayo ang mamamahala sa ating buhay. Once we accepted Jesus Christ, we have been crucified. And yung pagbabago and transformation sa ating buhay ay nagmumula na sa Kanya because Christ lives in me. Alam niyo yung song na yun? I am crucified with Christ, therefore I no longer live. Jesus Christ now lives in me. O, diba? Are you having fun? Interlude. Hindi tayo nag-joke. So yun, that's our first point, no? God wants to make you whole, buo. Gusto niyang maging buo tayo. Hindi lang pagalingin. Gusto niyang i-restore niya tayo at bigyan tayo ng renewal. Punta po tayo sa second point. Sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3. Wholeness and healing. Pathway to wholeness and healing. God is more than able. And ngayon na alam na natin yung kakayahan ng Panginoon to heal, to restore, and to renew. How do we respond doon? At ayan yung pathway to wholeness and healing. Paano natin siya ma-achieve as Christian? Ang pathway, madalas ko na yung marinig nung nasa ospital si Liza. Actually, natatawa rin ako nung napasa sa akin yung topic. Sabi, parang very timely ito. Kasi simula November, talagang inaararo kami ng sakit. Inaararo kami ng karamdaman and it's not only on the physical side, nararattle na rin yung mga, siyempre, dahil sa mga nangyayari sa inyo, rattle na rin yung emotions and then yung faith nyo. And natanong ko na-experience ko yung word na pathway when it comes to nasa hospital. Di ba yung mga maraming nurses dito? Ang pathway, di ba? Sabi kasi ni Isa nung sis, pathway to sepsis yung ano sa akin. Yung pathway pala is, ano nga ba po yung meaning ng pathway pagka ganun? Yung nagmamanifest na symptoms, ito yung mga lumalabas. That's why, yung pathway na kailangan medication na gawin sa kanya is ito, itong mga ganito. So tayo bilang mananampalataya, dahil alam na natin, and nakukonsider na natin sa ating mga buhay that God is able, is more than able to heal, restore, and
to renew, ano yung response na kailangan natin gawin? And God's Word reveals His healing power. The Word of God is alive and active. Kailangan natin punuin ang ating sarili ng salita niya. Sabi po sa Proverbs 4:20-22, "My son, be attentive to my words, incline your ear to my saying. Let them not escape from your sight, keep them within your heart, for there are life to those who find them, and healing to all their flesh." Sabi dyan, "My son, be attentive to my words." Kagaya ng message na na-deliver last month, sabi, Shema, listen. Ganun din yung gusto talaga. At iulitin lang natin. Sabi ng Panginoon, "My son, be attentive to my words." Ang ibig sabihin ng be attentive, to focus on, to learn, to read, and do it again and again. Listen and read and learn the Word of God. At nung sinabi niya, "Incline your ear to my saying," kailangan din meron tayong obedience sa salita ng Diyos. Be attentive to my words, incline your ear to my saying. Ang pakikinig ay may kaakibat na pagsunod. "Let them not escape from your sight, keep them within your heart, for they are life to those who find them, and healing to all their flesh." Ang salita ng Diyos ang magbibigay ng buhay sa atin. Siya ang magbibigay ng buhay sa atin. So, dahil marami pa rin sa inyo ang nasa medical field, alam niyo ba ito? Diba sa Pilipinas, meron tayo, pagka nasa ospital, may names. Ito yung list ng mga gamot or yung mga pwedeng i-consume na gamot pag ganito yung mga symptoms. And dito sa UK, ito naman yan, yung BNF. No? Familiar tayo dyan, yung mga nurses natin. Hindi po kasi ako nurse eh. Kaya pero dahil may nurse akong pinsan sa Philippines, alam ko may names sa Philippines. So, Mems lang alam. Mens lang, alam mo. So, sa atin, even the doctors, merong pinag-aaralan. Diba? Meron silang guide. And tayo, hindi man tayo doktor, dahil ang Diyos ang ating manggagamot, meron din naman tayo. Narito yun. Lahat ng dinadaing mo, mayroong sagot ang Panginoon dito. Amen po ba? Amen. Kaya asan po yung mga nakatago sa aparador, ginagabok, hindi na nabubuksan, i-display po natin doon sa kita natin para tulungan din natin ang sarili natin na may Bible nga pala ako. Basahin ko nga. Diba? Lalo na kung meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Again, this is the directory. Ano man ang nararamdaman mo, whether you are in pain, you are in your joyous and celebration, meron ang thanksgiving din ang Panginoon. Ang salita ng Diyos ay gamot para sa ating kaluluwa. Ito ang ating iniinom upang gumaling. At hindi natin ito ginagawa dahil sa obligasyon, kundi ginagawa natin ito dahil gagamitin ng Panginoon ito upang paglilingin ang bawat aspeto ng ating buhay. Hindi naman natin obligation kay Lord na basahin ito. Alam na niya ito eh. Siya naman yung author nito. Nagbabasa at kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ito i-receive to obtain yung healing na kinakailangan natin. Parang reseta yan, di ba? Hindi naman pwedeng nagreseta ang doktor, bumili ka ng gamot, tapos tinago mo na rin sa aparador. Pag hindi mo siya ininom, gagaling ka pa. Hindi ganun. So, just like prescriptions, just like medicine, ang salita ng Diyos ang magbibigay
buhay sa atin. And as we receive yung God's Word, kailangan din natin mag-reciprocate. We need prayer. Tayo ay manalangin because prayer connects us to the healer. It's a direct communication kay Lord na as we obtain yung Word ng Panginoon, minsan kasi kahit basahin natin ilang beses hindi natin maintindihan. That's why we pray. That's why we have to have our personal connection with God so we can converse. Balikan. Two-way. That's our relationship with God. Hindi pwedeng tayo tanggap ng tanggap. To develop ourselves na mas mapalapit sa Kanya, we need direct communication with God. Sabi ng Panginoon, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Ang pangako sa atin ng Panginoon at sinabi mula sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa kanyang pagkikipagkaisa kay Kristo. When we open our hearts and we pray, na-encourage and napapatunayan din natin sa sarili natin that God has the authority sa ating buhay because we humble ourselves before Him and we acknowledge na kailangan natin ng divine power para sa healing. Kasi how can we approach kung ang tingin natin sa sarili natin, we are very high and mighty. Hindi tayo mag-a-approach kung hindi natin consider na may higher being sa buhay natin. And that is the authority of our Lord sa ating buhay. Yung Lord natin na nagbibigay ng healing. And we should humble ourselves to the Lord. And prayer restores relationship with the healer. Dumating na ba sa buhay natin na sometimes, minsan, kaya nare-realize na lang natin all of a sudden na baka kaya nangyayari sa akin to. Malayo na ako sa Panginoon. Diba minsan may ganun tayong tendency na may isip na lang natin na baka kaya ang daming nangyayari masama sa aking buhay because meron akong broken relationship pala sa aking Panginoon. And prayer restores the relationship with the healer sa pakikipag-usap sa Kanya. Yan. So if ano na yung mga nasabi natin for the pathway is God's Word, prayer, and pangatlo, fellowship with fellow believers. Napakahalaga na mayroon tayong fellowship with fellow believers because God encourages and the fellowship encourages and strengthens healing. Do you agree? That's why we are encouraged to join fellowship. That's why meron tayong mga ministry. That's why meron tayong mga connect group. Because it encourages us. Not only to be closer to God, to be closer to our friends, but to encourage and strengthen our faith and God's healing sa ating buhay. Mula sa Hebrews 10:24-25, sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Let us join our fellow believers. Let us have fellowship with them. Para tayong mga uling. Diba, nung tayo ay mga bagong baptized, nung tayo bagong nakakakilala, and we are on fire with Christ, para tayong mga nagbabagang uling. And kasama natin yung mga nagbabaga din uling. And then, suddenly, life happens, ang dami nang nangyari sa buhay natin, ang daming pagbabago, may mga nasira, tayo yung uling na umalis. Pero ang kailangan lang natin gawin, ibalik natin yung sarili natin dun sa mga nagbabagang uling so that we can fire and ignite another strong will ng Panginoon sa atin na, again, mapalakas natin yan. Sa fellowship, it cultivates
an atmosphere of prayer and healing. Ako po yun nga, galing ako sa isang traditional church, and sa home church ko sa Philippines, pinapractice namin yung corporate prayer talaga. And I'm a believer of corporate prayer. Amen. Na nasasaad din po yan sa Mateo 18 and 19. Tandaan din ninyo, kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa, sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Kaya pag may nagsabi sa atin na I'm praying for you, sobrang blessed dapat ng pakiramdam na yun. Kapag nasabi rin natin sa mga kasama natin, I am praying for you, and we are sincere at talagang pinag-pray natin yun, it enhances and magnifies yung strength ng kayang gawin ng Panginoon sa atin. Because yun yung gusto ng Panginoon na ginagawa natin at babalik yun dun sa first and second commandment. Diba? Kung mahal natin ang Panginoon, mahal natin ang kapwa, pinapakita natin yun when we pray for each other. And fellowship encourages unity in prayer, and through this unity, God's healing power is magnified, bringing restoration to individuals and the community. Fellowship cultivates an atmosphere of prayer and healing. That's why prayer is very important. And corporate prayer, yan, believer po talaga ako niyan. Another na benefit kapag meron tayong fellowship at mahalaga, yung testimonies na natatanggap natin. Because life's testimonies ng mga kasama natin, it can give you healing as well. At ginagamit sila ng Panginoon upang maging instrumento ng paggaling mo. Diba? Makita mo palang yung kasama mo sa gumagaling ka na. Diba? Kahapon, may kasama kami, nag-basketball kami. Sama ng tuhod niya. Hindi ko nasasabihin kung sino. Hindi ikaw yun, alam ko kung sino. Tapos nung nagko-connect na kami, nag-hire na ng Bagel Express, ng menu. After nun, magaling na siya. Gutom lang pala, gutom lang. Nakalakad na. Narito ba yun? Alam ko narito yun eh. Nandun sa kabila. Secret. But yet again, yung buhay or yung story na pwede mong makasalumuha any time of the day can give healing. At ganoon din ikaw bilang Christian. Are we providing healing sa mga taong nakakakita sa atin? Baka nakikita pagpasok pa lang sa trabaho, hello! Ayan naman si... Baka ikaw yung toxic. Baka ikaw yung pinagpe-pray over. Yung life testimonies can bring healing sa mga kapatid natin. And it encourages us as well, hindi naman sa pagiging competitive. Minsan, akala natin ang bigat-bigat na lang dinadala natin, tapos biglang makakasalamuha tayo sa isang connect group session natin or sa isang fellowship na, grabe naman pala yung pinagdadaanan niya. Parang katiting lang yung pinagdadaanan ko. And makikita natin dun sa buhay ng tao, pero parang hindi naman halata na may pinagdadaanan siya. Because makikita sa buhay natin na meron tayong Diyos and we have hope sa ating future. Amen po ba? Amen. So, yung pathway to wholeness and healing, God's Word, prayer, and fellowship. Balikan natin yung una at pangalawa. We acknowledge that God is more than able sa ating buhay. Is more than able to heal, restore, and renew. Kailangan natin ng God's Word, ng prayer, at ng fellowship. But in the end, everything will be baliwala kung wala tayo nitong pangatlo. Ito yung pananampalataya natin sa Kanya. Hindi pwedeng alam lang natin na He can. Hindi lang by word of mouth or by knowledge na alam natin na kaya niya and He is more than able. Hindi pwedeng alam lang natin na mayroong Bible. Alam lang natin mag-pray. Pero if we have faith in Him, yung pundasyon
na He is more than able to heal. Ito yung ibibigay niya sa atin, yung kagalingan. If we have faith in Him, because that is the foundation of God's healing grace. When we trust in His power, He responds with healing. Mula sa banal na kasulatan na binasa ni Brother Marvin kanina is the story of yung babae na dinudugo ng 12 taon. Imagine that. Siguro ang putla-putla ng ninyo. And with yung kanyang karamdamang yon, yung pananampalataya ng babaeng dinudugo, even if naubos na yung kanyang resources dahil sa kung saan-saan manggagamot na siya pumunta, kung saan-saan siya nagpatingin, pero na-acknowledge na at nakita niya ang Panginoon habang pupunta siya doon sa anak ni Jairo. Sabi niya, mahawakan ko lang ang damit ng Panginoong Jesucristo, gagaling na ako. With the act and faithfulness ng babaeng dinudugo, sinabi ni Jesus, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. When we trust in God's power, if we surrender our lives and His authority, He responds with healing. Nakikita ng Panginoon yung pananampalataya na. Nakikita niya sa iyong mga panalangin. Nakikita niya sa iyong actions. At ganun din, let us have another story. Isa sa mga favorite din story ko ng faith is yung faith ng isang centurion. Ang faith ng isang captain ito ng Roman Empire. And if it's a Roman Empire, do you consider it as naniniwala sa Diyos? Hindi eh. Pero dahil siya ay may servant at siya ay nakakakilala sa Panginoon, lumapit siya kay Panginoong Jesus na pagalingin yung kanyang anak na may sakit. At nag-respond naman ang Panginoon, sabi, pupunta ako sa inyo. Sinabi noong centurion, no, hindi po ako worthy. Sabihin nyo lang po at alam kong gagaling yung aking servant. Just by the word of his mouth. Because alam niya yun. Kasi siya ay kapitan. Kapitan ng Romano. Kapag ang kapitan may utos o pumunta ka doon, pupunta yung mga kawan niya. Kapag may utos na pumarito ka, paparito yung kawan niya. And the centurion acknowledges that God has the authority. Nagpakababa siya at naniwala siya at nanampalataya siya na with His only word, kaya ng Panginoon magpagaling. Kaya nga sinabi, namangha si Jesus at sinabi sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Our faith can move mountains. At ganun din sa pagpapagaling. Ganun din sa pagre-restore ng ating buhay. At ganun din sa ating pagta-transform ng ating buhay. So mga magulang at mga kapatid, let us stand firm in faith. When challenges arise, stand firm in your belief that God will heal you. God will restore you, and God will bring full restoration, and He will bring renewal into your life. Ito yung pangako ng Diyos sa atin. At mula kay Paul, sabi niya, at ito yung katunayan din na ang Diyos ay gusto niya tayong bumubuo. From 1 Thessalonians 5:23, now, may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Tayo ay pray. Let us bow our heads and tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Let us put ourselves sa presence ng Panginoon ngayong gabing ito and join me in prayer. Sambitin natin sa ating mga isip yung panalangin habang
dinadama natin yung presence and we acknowledge yung ating Panginoon bilang our healer, our restorer, and our redeemer. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, our Heavenly Father, I thank you, Lord, that you reminded us na ikaw ang aming dakilang manggagamot. You have the authority in heaven and in earth. Then there's no sickness, Lord, and no brokenness and no bondage of sin, Lord, can stop us from making, and can stop you, Lord, from making us whole again. Lord, you are more than able to heal. You are our restorer, Panginoon. You bring renewal into our life. And we raise our faith, Panginoon, for your glory and for your honor. I pray, Lord, that all of us here now, sa iyong paanan, to grow our faith in you, magtiwala kami sa inyo, sa inyong kapangyarihan, sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Our faith in your power to fulfill your promises sa aming buhay. As well, Lord, as sa aming mga kapatid na mayroong karamdaman ngayon, sa mga kapatid namin na may mga pinagdadaan ng pain sa kanilang buhay, brokenness sa kanilang buhay, anxieties, depression, pagkakasakit, Lord, sinasabit namin and we declare, Lord, yung healing sa aming mga kapatid. Heal us, Lord, from our past and present. Take away our anxieties, Lord, and take away our depression. Free us from the wounds and traumas, Lord, that we have in our lives. Sa iyong makapangyarihang dugo, I declare healing in us and for us, Lord. Lord, restore our broken relationship. Help us to forgive the people who've hurt us. At patawarin din nawa kami, Panginoon, ng mga taong nagawa namin ang kasalanan, ginusto man namin or hindi. Forgive us, Lord, sa aming mga pagkakasala. We trust that you will restore everything that is broken and lost sa aming buhay. May you give us direction and guidance and remind us that your timing is always perfect, Panginoon. Lord, we trust in you that you will transform us, Lord, and bring renewal into our lives. Free us from the bondage of sin, our sin of pride, lust, greed, Lord. I give you control of our lives. We surrender our lives. Take us away from our idols, our addictions, our drunkenness, our immoralities, our love for money, our love for fame, and many more. Lord, inaamin po namin na kami ay makasalanan at kailangan namin ng pagpatawad. At ikaw ang makapangyarihang Diyos na nagpapatawad at nagpapagaling ng anumang karamdaman. Naniniwala ako na si Kristo ay namatay para sa akin, Panginoon, bilang kabayaran sa aking mga kasalanan. Nakahanda po akong tumalikod sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan po kita, Panginoong Hesus, na maghari sa aking buhay, pumasok sa aking puso bilang aking tagapagligtas. At nakahanda po kami, Panginoon, sa tulong po ninyo na sumunod kay Kristo bilang Panginoon ng aking buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Bless po ba bawat isa? Hindi natin, Panginoon. And maybe all stand up for our response song. And karapat dapat na po talaga na purihin natin,